Makinig ka nga. Sa tingin mo ba kung ganyan ka lang kalakas, makakaya mong labanan si Hisoka pag nakita kayong dalawa? Kung hindi ako nagkakamali, nalampasan mo na ang pinto ng pagsubok. Kailangan ko lang siyang itulak ng malakas. Ha? Hindi ko akalain gano'n na pala ako kalakas. Ang pangalan ko nga pala ay Zushi. Ha, Master? Ako nga pala si Wing. Kamusta? Ginoong Kiluwa, binabati ko kayo at makakapunta na kayo sa ika-100 palapag. Baliwala yan, Binibini. Ang gusto namin ay sa pinakamataas na palapag. Ang mga manlalaro sa ika-100 palapag ay nagkakaroon ng pribadong kwarto at lalaki ang premyo. Alam ko na rin yon. Pribadong kwarto? Hindi na tayo makakalaro ng paluan ng unan ngayon. Siya nga pala, huwag niyong ipapakitang mahina kayo dahil ang makakalaban niyo ngayon ay hamak na mas malakas na nauna. Sa ika-100 palapag, mas matitindi na makakalaban ninyo. Karamihan sa mga manlalaro ay ginagawa ang lahat ng paraan ng kanilang nalalaman para tumagal lamang sa paligsahan. Minsan nga gumagamit sila ng paraang labag sa patakaran ng laro. Dahil habang tumatagal sila sa bahaging ito, lalo silang lumalakas. Kaya baliwala mga nanggaling sa ika-50 palapag. Kiluwa, totoo? Medyo. Mabuti naman yun. Yun ang pinakahihintay ko. Akala ko masasayang lang ang pinunta ko dito para mag-ensayo. Ano ka namang bata ito? Ang Coliseo sa langit ang lugar kung saan mo makikita ang pinakahalangang kaluluwa. Tapos tungtuwa pang dalawang ito. Saan lupaan kaya sila nanggaling? Dahan-dahan ka lang ha. Nung huling nagpunta ako dito, naging madali para sa akin ang baitang na ito. Kailan ba yun? 6 na taong gulang ako. 6 na taong gulang ka pa lang? Tayo na, Gon! Oo. Sana ay makita ko kayo ulit sumakay dito sa elevator. Wow! Ito palang pribadong kwarto. Ang taas! Ang ganda ng tanawin! Oo. Gaya nga nung sinabi ng babae sa elevator, kapag nasa ika-90 palapag ka na, papunta sa ika-100, makikita mo ang napakalaking pagbabago. Dahil nandito na tayo sa hangganan. Ang lahat na nakarating dito ay pinipilit na manatili sa bahaging ito. Kaya kahit sinabi ko pa sa'yo na dahan-dahan ka lang, hindi dapat tayo magsayang ng oras kasama ang ibang malalaro. Kaya itong tatandaan mo, hindi ka rin dapat maging mabait sa iyong makakalaban. Babata, ipaklase ka. Hindi katulad ng mga nauna. Alam mo, unasan mo man ang uhod mo, hindi mo rin ako matatalo. Alam mo bang 100 manlalaro na pinabagsak ko sa labanang ito? Kaya mabuti pa, sumuko ka na lang sa laban ito. Mananalo! Sigon! Baliwala ang mga manlalaro dito. Masusunod, si Kiluwa, lapit sa rin. Oo, nandiyan na! Araw lamang po ang kinailangan nila Ginonggon at Ginong Kilwa para makapunta sa ika-150 palapag. Madali nilang tinalo ang 7 kalaban. At hindi lang yon, mga kaibigan. Wala man lang isang nakatama sa kanila hanggang kailan kaya nila dadala ng swerte ito sa... Ginawa namin yon para manalo. Huwag mo sabing swerte yun. Pero nakakaya. Nung unang punta ko dito, inabot ako ng 2 buwan para makarating sa ika-150 palapag. Nakikinig ka ba, Gon? 10,000, 10,000, 10,000, 100,000. Kilua, ang mga numerong nakasulat dito, ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Nung isang araw, kahit 5, wala ako. Mahiram muna nito sandali. Teka, bakit? Hindi ba pareho lang ang perang nakadeposito sa bangko natin? Oo, pero nagamit ko na eh. Naubos! Saan naman? Kanina ko pa napapansin yan, ha? Ano ba mga yan? Mr. Choco Robot, sale kasi kaya hindi ko napigilan sa sarili ko eh. Inubos mo yung pera mo tapos kukunin mo yung sakin? Siguro naman tama na yung napakaraming laruan na yan! Akin yan, ibalik mo yung pera ko! Papayaran ko rin yun! Hindi pwede! Hindi ka dapat nagsasayang ng pera, Kiluwa! Si Mr. Choco Robot hindi pag-aksaya ng pera! O ano ha? Teka! Aray! Mag-ensayo ka pa! Baka hindi ka umabot sa ika-2 palapag! Alam mo ba, mas malakas pa sa akin si Hisoka? Alam ko yung Kiluwa, pero ang hindi ko alam ay kung paano ensayo.
Kilua, naalala mo pa ba si Zushi? Oo naman. Malamang nasa ika-50 palapag pa rin siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi pa rin nagbabago ang kanyang kakayahan? Oo, pero di ba nahirapan kang talunin siya? Nung maglabang kami, ilang beses ko siyang tinamaan. Pero nakakatayo pa rin siya para lumaban. Nagulat ako sa kanya. Kaya naisip kong seryosohin. Oops! Napalakas yata. Malumasi at bumagsak. 10 puntos. Ang nanalo ay si Kilua. Nakatayo pa rin siya dahil sa hindi mapigilang lakas sa pag-iisip. Sa palagay mo ba may kinalaman dito yung Ren na binanggit ni Ginoong Wing noon? Oo, Ang Ren? Yung kaya yung pangalan ng teknik? hindi ko lang alam. Pero kung makakarating tayo sa mas mataas na bahagi, may makakahanap tayong katulad nila. At doon pa lang natin malalaman. Mas madali siguro kung tatanungin na lang natin si Zushi. Ang galing mo! Yon ay isa sa pinakamahalagang elemento. Merong 4 na mahalagang elemento para maisulong ng gusto at masanay ng maayos ang diwa ng martial arts. Alamin ang Ten, ibigkas ang Zetsu. Mata mo ang Ren para maabot ang Hatsu. Ang lahat ng ito ay pag-aaral ng Nen. Yon lang po. Nen? Ano ang Nen? Hindi ko alam ang Nen! Hindi nyo alam? Kung ganon, ipapaliwanag ko sa inyo. Makinig kayong mabuti. Isa ang Ren sa 4 na mahalagang elemento. Ang 4 na Yoshi? elemento... Kailangan pa na master yan at nagkaroon ng karapatan na ituro sa ibang tao. Tatawarin niyo po ako, Master. Ginoong Gon, Ginoong Kilua, meron tayong kasabihan. Kung may bigla kang natutunan sa gitna ng iyong pag-aaral, maguguluhan ka lang, kaya sana wag yun ang alamin. Ibig sabihin, kung kaunti lang ang malalaman mo, delikado. Pero gusto ko na sana yung matutunan ngayon. Yung tinatawag mong Nen. Kahit hindi mo ako turuan, gagawin ko ang lahat para matutunan yun. Pero gusto ko yung mapag-aralan na mabuti para hindi ako maguluhan. Kung tuturuan mo lang ako, hindi ko gagamitin ang sarili kong kakayahan para malaman yon. Ako rin po sana, Ginoong Wing. Kaming dalawa ni Kilua ay pumunta dito para magsanay. Sige na po! Naintindihan ko. Sumunod kayo sa akin. Ang Nen ay ang pagpapainit sa inyong espiritu. Kaya nitong palakasin ang inyong isipan. Ang paraan para maisagawa ang Nen ay nahahati sa 4 na sistema. Binubuo rin ng 4 na elemento. Ang Ten, Zetsu, Ren, at Hatsu. Ang una sa lahat ay kailangan mo ng konsentrasyon para masiguro mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Dito mo gagamitin ang Ten. Kasunod naman ng Zetsu para malaman mong laman ng iyong isip. Gamitin ang Ren para sa determinasyon at ang Hatsu para maisagawa ang iyong balak. Ginoong Kilua, nung gamitin ni Zushi ang Ren, ay natakot kang baka hindi mo siya matalo. Maganda kung subukan natin, kaysa naririnig nyo lang ito. Ginoong Kilua, pwede ka bang tumayo? Iisipin ko na gusto kitang tapusin. Handa ka na ba? Sige, pwede. Pero imposible yun. Sisimulan natin sa umpisa. 10. Ang pangalawa, Zetsu. Pwede mong isipin ang gusto mong mangyari at pwede mo rin sabihin. Ito na yung katapusan. Ang tawag doon ay Ren. Kung ang Ren o ang determinasyon mo ay malakas, didiretso ito at magiging Hatsu. Sabi nila dito raw nagsimula ang kayabangan. Ibig sabihin, kung magugulat sa iyo ang kalaban, siguradong tatakbo na siya. Minsan ay magiging matigas ang iyong ulo at hindi mo na rin malalaman kung tama pa o mali na iyong ginagawa dahil nga sa Ren. Dapat lang na dahan-dahanin mo ang paggamit nito bago niya kainin ang buo mong pagkatao. Kayong tatlo, simulan niyo ng pagsasanay para maalagaan yung inyong kalooban. Kung gusto niyong matutunan ng Nen, dapat ay mapaghusay niyo muna ang inyong sarili sa pag-aaral ng Ten. Kapag magaling na kayo sa Ten, siguradong hindi na kayo tatalon ng inyong makakalaban. Maraming salamat po!
Opo! Jushi, ayos lang yun. Opo! Bueno, Jushi, simulan natin ang pag-aaral. Opo! Uumpisa natin sa 10. Ang galing talaga ni Ginoong Wing, ano? Naiingit na tuloy ako kay Sushi dahil meron siyang mahusay na master. Pero ang paliwanag niya, sa kasinungalingan. Bakit naman? Ang sinabi na sa atin ay mukhang makatotohanan at naniniwala rin ako sa kapangyarihan ni Ginoong Wing. Pero hindi ko makita ang katatagan ni Zushi sa mga sinabi niya. Itinatago sila sekreto. Nakita mo ba kung paano siya tignan ni Zushi habang siya nagpapaliwanag? Siguradong alam niya. Oo nga, no. Pero bakit naman siya magsisinungaling sa atin? Dahil masyadong delikado ang kanyang nalalaman. Ang tinatawag niyang Nen. Habang nandito ako sa Coliseo sa langit, aalamin ko kung ano magagawa ng Nen. Sigurado yun. Anong problema, Sushi? Mukhang nababaga pang iyong 10. Master, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagsinungaling. Nagsinungaling? Tungkol ba yan doon sa pagpapaliwanag ko sa kanila? Yun nga po, ang apat na elemento ay Ten, Zetsu, Ren at Hatsu. Pero ang mga ibig sabihin ay hindi tugma. Nagsinungaling ka ba dahil hindi mo sila estudyante? Hindi ako nagsinungaling. Ang nen ng masigasig na kalooban ay isang mahalagang pagsasanay para mapalakas ang iyong espiritu. Nang sa ganon ay magamit mo ang iyong kapangyarihang tumapos ng buhay. Hindi ko talaga ito ituturo sa kung sino-sino lang. Dahil masyado mapanganib ang kakayahang ito. Lalo na kung ang taong gagamit ay irresponsable. Gagawa mong matalim na armas ang isang ordinaryong papel. Maaari mo ring gawing baluti ang iyong damit bilang proteksyon sa iyong mga kalaban. Ang yan ay pwedeng matutunan ng kahit na sino. Kaya ang katulad ko ay dapat mamili kung sino lang ang dapat nilang turuan. Master Wing, akin ang aklat na yan at hindi ko pa nababasa. Ah! Sa akin din yung soft drinks na yun. Ah! Patawad! Ibang klase talaga mga kaibigan. Ang manlalarong si Gon at si Killua ay natapos ang ikisandaan at 70 palapag sa loob lamang ng isang linggo at walang kagalos-galos. Nahihiya pa rin ako sa sarili ko. Ha? 2 taon nang binuno ko noon para makarating sa 200 palapag. Samantala ikaw. Siyempre dahil 6 na taong ka pa lang nung unang punta mo dito, hindi ba? Oo, pero kahit na... Ayan na, packet na po tayo. Hi! Kumusta? Nakarating na sila kagad sa 200 palapag? Opo, sa bagay magaling naman talaga ang dalawang yon. Master, Ano na, Wing? Ano kaya meron sa 200 palapag? Hindi ko alam. Nakaabot ako dito pero hindi ako nagparehistro noon. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Binibini, ano pong meron sa... Binibini, Hindi mo alam. Kung ganun, wala ka namang palapakinabang. Killua. Bumababa na talaga ang kalidad ng lugar na to. Dapat tinuturuan nila mga tauhan nila. Killua, tama na. O hindi naman, dapat mas magagandang babae inuupahan nila. Sabi ng tama, Killua. Sumasabla na kaya! Parang ayaw ko na yata sumakay sa elevator ulit. Ako rin. Ha? Nararamdaman mo ba, Gon? Ito na naman. Hindi sayang ang pagpunta natin dito. May gumagamit ng NEM sa dulo ng pasilyo. Paano na? Kailangan pa rin nating dumiretso, Gon. Total, hindi rin naman niya itinuro sa ating kung paano paggamit ng NEM. Tayo na! Tumuli na tayo! Hindi ako makagalaw. Ano nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Sino ka? Lumabas ka dyan! Pakita ka sa amin! Ginoong Gon at Ginoong Killua, tama ba ako? Nandito po ang lugar kung saan kayo magpapatala. Hali kayo! Kumpletuhin niyo po ang pagpaparehistro para sa 200 palapag. Kapag lumampas kayo sa 12:00 ng gabi, hindi na kayo maaari magparehistro. Gusto ko rin paalam sa inyo na sa bahaging ito, kahit anong paraan ay pwede niyong gamitin sa pakikipaglaban. Kahit ano.
Ang puwersang yun, nanggagaling ba sa kanya? Hindi ko alam. Sa bahaging ito, hindi pera ang mapapanalunan ng bawat mananalong manlalaro. Ang tatanggapin niyo ay karangalan. Sana makilaw kayo pagkatapos niyo magparehistro. Hiso ka! Anong ginagawa mo dito? Ano namang klaseng reaksyon yan, mga bata? Anong ginagawa ko dito? Ito ang kasagutan. Dinala ako sa lugar na to ng aking baraha. Sinabi sa akin ng barahang ito na tayong tatlo ay isang tadhana. Binibiro ko lang kayo. Hindi talaga yun ang sinasabi ng tadhana, kundi inayos ko lang ang lahat. Ginamit mo ang computer network nung pumunta kayo dito, di ba? Nakalimutan mo yata ang madali kong makikita doon kahit saan lupalop ka pa ng mundo pumunta. Kaya naman ang ginawa ko, inunahan ko na kayong pumunta sa lugar na ito at maghintay. Naramdaman ko kasi makakaabot kayo sa bahaging ito ng paligsahan. Ano ka? Tagahanga ni Gon? Di naman Isa ako regular na miyembro ng paligsahang ito. Matagal na rin ako nakarating dito sa 200 palapag. Kaya bilang nakatatandang miyembro, isa lang ang may papayo ko sa inyo. Masyado pa kayo mga bata, kaya bawasan nyo ng inyong kayabangan. Kung gaano man kaaga, depende sa inyong kondisyon. Bumalik na lang kayo. Pero sa mga oras na ito, hindi pa kayo handa Tumigil ka! Ginawa namin ang lahat para makarating dito! Kaya nyo ba ako lampasan? Ano to? Ano? Hindi kayo marunong mag-ingat. Kakayanin niyong dalawa ay wala pa sa kaligid ng kanyang nen. Parang kayong mga musmos na walang muwang na iniwan ng inyong mga magulang sa isang napakainit na disyerto. Kapag pinuno niyo ng tensyon ang inyong damdamin, maaari kayong mamatay. Ito ba, Nen? Kung gano'n ang ibig sabihin ng nararamdaman namin, hindi kami makakataan dito! Turo ko sa inyo kung anong tunay na nen. Kaya mabuti pa, umalis na tayo sa lugar na to. Sandali! Kung hindi kami makakapagrehistro ngayon, ano mangyayari sa amin? Maaari mong subukang magsimula ulit sa pinakaunang palapag, Ginoong Gon. Kaya lang, si Ginoong Kiluay umurong lang sa pagpaparehistro ng isang beses. Kung hindi pa siya magpaparehistro ngayon, lalabas na wala talaga siyang intensyon na magparehistro. Hindi na siya papayagang sumali sa palaro kahit kailan. Hindi pwede. Kung uurong tayo ngayon, kailangan nating makabalik dito bago sumapit ang hating gabi. Dahil kung hindi, Nasa inyo yan. Yan ang tunay na nen. may painit-init ka pa na espiritu. Nagtiwala kami sa'yo. Paano mo nagawa magsinungaling sa amin? Anong klase kang guro? Ginong Kilua, nakikita ko sa iyong mga mata na talaga interesado kang matutunan ng nen. Ano naman ang dahilan mo? Dahil konektado yan sa sekreto kapangyarihan ng aking kapatid. Ang kapatid mo'y gumagamit ng nen? Oo, sigurado yun. Sa palagay ko naman ay alam mo ang madilim na bahagi nito, kaya tuturuan kita, Ginoong Kilua. Ang ibig sabihin ng nen ay ang kakayahang kontrolin ng puwersa ng buhay na kung tawagin ay aura, ang liwanag na bumabalot sa buong katawan. Ang lahat ng nilalang ay kayang gamitin ito. Kaya lang, karamihan sa kanila ay walang kakayahang pumigil. Kaya minsan, ang nagiging bunga nito ay karahasan. Ang teknik para maitago ang puwersa sa loob ng katawan ay tinatawag na ten. Kapag ginamit mo ito, lalong lalakas ang iyong katawan at kaya mong panatiliin ang iyong kabataan. Sunod ay ang Zetsu. Ito nagpapakawala sa aura. Matutulungan ka rin nito para mapawi matinding pagod na nararamdaman mo. Ang Ren naman ay magagamit mo para lalo mapalakas ang iyong aura. Nararamdaman niyo na ba? Oo, nararamdaman ko. Pero hindi ganito yung naramdaman ko kanina. Iyon ay dahil hindi masama ang aking intensyon. Matalas ang kanilang pakiramdam. Hindi nila alam ang teknik, pero nararamdaman nila ng buong puso. Ang aura ng enerhiya na nanggagaling sa loob ng isang nilalang. Kaya mas malakas ang epekto nito kapag ginamit mo sa iyong kapwa. Masama man o mabuti ang intensyon. Kapag masama ang iyong binabalak at ginamit mo ito sa isang tao, maaaring matapos ang kanyang buhay. Kung gusto mo protektahan ang iyong sarili laban sa tao gumagamit ng nen, dapat lamang na marunong ka rin gumamit nito. Pangil sa pangil, tapang sa tapang, yun ba ibig mo sabihin? Proteksyon laban sa ten. Kailangan mong labanan ng aura ng iyong kalaban gamit ang sarili mong aura. Kung hindi, Ha? matuturog ang iyong katawan na para isang semento. Madudurog? Naiintindihan niyo ba? Oo, naiintindihan ko na yung tatlo. Tatlo? Anong mga iyon?
Kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng sinasabi mong Nen, kailangan mong matutunan ng Nen kung gusto mo itong mapigilan. At saka, ibang klase ka talaga, guro! Wala kang kasing tuso! Siyempre. Ay, nako. Masyado pa rin maaga.